Alam niyo naman, pag natatapos na ang training team, sino nakasunod? Mga board of directors na o BOD. Gusto niyo ba yan? So para hindi na po natin patagalin, para tuloy-tuloy ang ating training, tuloy-tuloy ang ating pag-upgrade ng knowledge, ladies and gentlemen, ang unang sa lineup natin ng board of directors, syempre, hindi po makakapagsimula ang kumpanyang ito 7 years ago without this very person, our visionary president, no less than Dr. Ed Cabantos! Lagasa ka. Ako, mahaman, eh. Training, morning! Grabe, binabati ko yung mga nasa third floor, yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga 500 na online viewers natin. Good morning sa inyo lahat. Excited ba kayo? Okay na kailangan sa November 4, ganito shot nyo, ha? Kailangan naka-blue rin na rubber shoes. Marami pa kayo natutunan? Sige, dagdagan natin. For the past 15 years of my full-time MLM experience, I have discovered a lot of things. I've discovered a lot of things na nakatayo. I discovered a lot of things na for some other leaders in the MLM industry, they might find it confusing. They might find it na against what they've learned for the past few years. But what I can say, ito effective. Yeah. And if you're gonna learn all of these things, along sa mga sinabi ni Juno Espinosa, sa mga sinabi ni Jojen Gonzalez, ni Ernel Limpin, of course, yung dalawang ka-partners, it will be very, very easy for all of you na mag-sponsor. Okay na po ba yun? First, that I would like to teach each and every one of you next is what I call skills. Everybody say skills. A lot of people will tell you, which is partially right. Sabi nila, networking MLM is a numbers game. Everybody say numbers game. Dok, ano yung numbers game? Mas marami kang kakausapin, mas marami kang mapapasign up, mas marami kang magiging grupo. Tama po ba? Tama yun. But for me, it's partially correct and partially incorrect. Why? The reason why all of you joined, number one, naniniwala kayo, gaganda yung buhay nyo. Tama po ba? So, sino sa mundong ito ang mag-iisip, ako ayoko gumanda buhay ko. Ako ayoko maging healthy. Ako ayoko tumulong sa maraming tao. Chances are, the reason why you signed up with AIM Global because nakita mo maganda yung company, maganda naman yung products, okay yung kitan, ang dami ng yumaman. Siguro lahat ng kakilala ko, gugustuhin to. Yun yung nasa isipan natin. Tama po ba? Ito yung mahalaga na nangyari. Tinawagan nyo ang kaibigan. 10 out of 10, chances are ayaw umating. Nangyayari hindi. 10 out of 10, yung dumating, majority, ayaw mag-sign up. Nangyayari hindi. And then medyo nadidepress ka na, akala ko, ako ginusto ko eh. Bakit yung mga friends and relatives ko, ayaw din nilang gustuhin? At times, yung mga babae, pakiramdam pa nila, what's wrong with me? Akala nila ang nare-reject sila. Hindi nila alam ang nare-reject yung opportunity inaalok mo. Hindi kayo. Kaya yung iba, pag yung mga babae, pag nare-reject, tumitingin ka agad sa salamin eh. Yung makeup naman ako. Naka-lipstick naman ako. Umiinom naman ako ng product. Mukha naman akong bata. Anong problema doon sa akin? Guys, hindi kayo may problema. Okay? Sabi ng iba, di maghanap ka pa ng marami. Di ba usually yung mga top earners, pag naririnig mo, miski top earners na ibang company, what will they say? Grabe, yung nagsisimula po ako rito. Excited na excited ako. Ang kinausap ko, 352. Guess what? Ang sumali, 8. Pamilyar mo ba? Laging, ang dami mong kinausap, ang sumali, ba't ang konti? Totoo yung numbers game. Mas marami kang kakausapin, mas maraming sasali. Pero more important than the numbers game is what I call skills game. Ang dami mo nga kinausap. Yung mga kinausap mo, tulad nyo rin na gustong kumita ng mas maraming pera, gustong mabago yung buhay. Pero ba't ayaw sumali?
Probably what you lack are skills. Everybody say skills. Sabi mo sa katabi mo, skills are important. Sabi naman ng ibang leaders, duplication is the key. Tama rin yun. Pero kung wala kang skills para i-duplicate, ano i-duplicate mo? Nagigets mo ba? Kung yung natutunan mo mali, edi yung pinapasa mo mali rin. Tama mo ba? Kung sablay yung invitation mo at sa invitation mo hindi dumating yung in-invite mo, yun pa ang i-duplicate mo sa downline mo? E di ko ikaw nadidepress kasi hindi ka sinipot ng invite mo, ganun din ang mararamdaman ng mga downlines mo, correct? So what you need to improve are skills. Guys, tama yung prospect. Tama yung prospect mo eh. Tama yung tinatawagan mo sila. Tama yung iniimbitahan mo sila. Guys, I tell you, ready silang mag-sign up. At times, ang problema, skills. Hindi mo mapapunta ng tama dito. Bakit? Yung pag-iimbita mo, mali. Iba mag-iimbita lang, friend, birthday ko ngayon eh. Hanggang ngayon ba naman, kidnap ka pa rin. Diba guys, if you're gonna do this full time, if you're gonna do this as a career, if you want to earn millions sa ganitong negosyo, siguro wag naman lagi invitation mo, kidnap. Wag naman, ay, birthday ng prince ako, magkita tayo. Siguro naman out of your 100 invites, siguro yung isa pwede kidnap. Kasi kinakabahan ka pa eh. Pero yung 99 sa pag-iimbita mo, sana naman professional. Paano ba yung professional na pag-i-invite? Yung iba, when I was starting with this kind of business 15 years ago, ang turo sa amin, professional na professional. Never text an invitation. Familiar ba kayo sa insurance companies? Familiar ba kayo sa insurance agent? Nakakita na kayo, bihira itong ganito eh. Insurance agent, ide-text ka. Usually, insurance agent, tatawagan ka. Sabi ng insurance agency, sir, ma'am, we have an investment proposal for you. When can I meet you? Is Monday okay or is Tuesday better? Ganyan ang mga insurance agent. Bibihira yung nagde-text. Mas malaki kitaan sa yung global. Ikaw ba, ite-text mo rin? Yung text mo na invite na nakascript, tapos imamassive text mo. Kung sino mag-reply sa poll, pwede na to. Hindi ganun. Isipin mo, ikaw man. Ma-textan ka ng ganun. Pupunta ka kaya? Si friend, doon tinext ako. Hindi man lang personal. Wala man lang yung pangalan ko. Saan ang gulo nito? Always remember, ang text, walang emotion. Ang email, walang emotion. Kaya nga minsan, ba't ganyan ka mag-text pero nakakapital? Galit ka ba? Hindi mo alam yung cellphone niya, sira yung caps. Talagang puro capital lahat. Di ba, pati comment sa Facebook, pag nag-comment, puro capital. Ba't ganyan ka mag-text? Alam mo, galit. Yung pala, natural lang pala. Kasi nga, text lang. Walang emotion. Pero pag tumatawag ka na, ayan na. Diyan na pumapasok yung familiarity. Kamusta na? Always remember, the more familiar yung kinakausap mo, the higher the chances of them going to your presentation. Pag naririnig yung boses mo, di ba kayo, minsan pag may kausap kayo sa telepono, naging familiar yung boses, may mga naaalala kayong pagkakataon na magkausap kayong dalawa? Nangyayari hindi. Pag may kausap ka, biglang, nga pala, ito yung classmate ko nung college, itong boses nitong ganito. May naaalala ka mga ginagawa niyo noong dalawa. Why? It brings up memories. It brings up familiarity. And the more familiar they are to your voice, to your personality, to your character, the higher the chances of them showing up. So never text. Invite. Eto na, sasabihin ko sa inyo isang sekreto ko. When you invite, guys, use the word discover. Sa Tagalog, pwede mong sabihin, may nalaman ako. Subukan niyo yan. Di ba kaya minsan, pag kami sinabi sa inyo yung kaibigan nyo, may chichika ako sa iyo. Tapos biglang bago niya sabihin yung chichika niya, biglang lumabas. Ano nasa isip mo? Ano kaya yung chichika niya sa akin? Di ba? Magiging curious ka, nangyayari hindi.
Tapos, pagbalik niya, pag iba yung ginagawa niya, tinatanong niya, ano yung chika mo sa akin? Mamaya na, trabaho muna tayo. Habang nagtatrabaho ka, iniisip mo, ano kaya yung chika mo sa akin? Madali nga pa sabihin, people love to hear about discoveries. People love to hear about secret. Kaya nga blockbuster ang The Secret Affair. Kaya nga blockbuster ang itinatagong mistress. Kaya nga blockbuster yung mga sinisikretong The Other Woman. Di ba yan ang mga uso ngayon? Ang tao na curious pag may sinabi kang sikreto. Pwedeng pag ikaw tumawag, Brad, grabe may nag-discover akong sikreto. Kailan tayo pwede magkita? Ang ganda nito, kailan ka pwede? Bukas o bukas? Walang option, bukas lang eh. Sige, anong oras mo gusto? Mamili ka, 6 o'clock o alas 6? O sige, pinili mo yan ha. Bukas, 6 o'clock tayo, Robinson's Galleria. Bye-bye. Narinig yung boses mo, hindi niya alam, curious ano kayo yung sekreto nito. Diba? So I'm just giving you some tips that you could use when inviting people. Ngayon, pag ikaw magaling ka mag-invite, listen to this, pag magaling ka mag-invite, mas maraming taong darating. Mas maraming taong darating, pag magaling ka mag-close, mas maraming taong sasali. Kung mas maraming taong sasali at nakita nila, ang dali lang pala mag-invite, ang dali lang palang mag-present, ang dali lang palang mag-close, di madali lang yung negosyo. Kung madali lang yung negosyo, yung attrition o yung mga taong nawawala sa grupo mo, nababawasan. Hindi pataas ng pataas yung attrition. Nagigets po ba? Kasi may iba sumasali. Pagkasali, nag-imbita ng 10. Hindi dumating yung 10, ayoko na. Hirap pala yan. Hindi para sa akin yan. Kayo lang siguro dyan kasi gagaling niyo eh. Kasi nakakapal mukha niyo ako, mahihain ako eh. Nagigets po ba? So one way to increase your sign-up is to tell stories. Okay? Kung kayo mapapansinin kayo, mula doon sa unang speaker, hanggang doon sa dalawang kapartner, you will realize, pag may speaker sa harap, usually yung magaling na speaker, lagi may kwento. Pag pumunta ka sa mga stand-up comedy bar, yung mga magagaling magpatawa, karamihan, maraming bit-bit na. Diba, minsan dalawa lang sila, alam mo pare, may nakita ako. Dalawa lang sila, para nagkukwentuhan, pero nagpapatawa na. At yung nakikinig, aliw na aliw. Nangyayari hindi. Yung tipo nila Vice Ganda, tipo nila Arnel Ignacio, nila Alan Kay, those people who are good at speaking, at public speaking, usually they're good at telling stories. So kahit bago ka pa lang, kahit marami ka ng grupo, learn how to tell stories. Master the skills of telling stories. Dok, wala pa akong storya na pwede kong sabihin na para sa akin. Okay lang. Memorizing mo yung mga stories na naririnig mo, na napapanood mo, and when you tell it to your people, to your prospect, tell it like you're watching the movie at your mind. Uy, alam mo ba? Yung Bisayang taga-Bohol, ang pangalan Leo Kaduyak. Yung kausap mo, Bisaya. Habang sinasabi mo, Bisayang, nakaka-relate na yun. Diba? Tricycle driver for 12 years. Grabe, hirap na hirap yung buhay niya for 12 years. Sa gabi, nagsoshow may balot pa yun. Grabe, tas sumali sa In Global. Binenta yung tricycle. Diba? Pinang 7 heads. After 1 year, kumikita ng 200,000, nakapajero. After another year, 400,000 na, naka-Fortuner pa. Wala kang maisip na kwento mo, ang narinig mong kwento, yung kwento ng speaker, na kinukwento lang yung kwento ni Leo, yun na mag-register sa utak mo, you learn and master how to tell it in a way like telling a story. Because people love hearing stories. Pag may friend ka, uy friend, may kukwento ako sa'yo. Usually, bihira yung magsasabi, ayoko yan. Diba? Usually sagot, ano yun? Kwento mo naman yun. Ay, sandali, may gagawin pala ako. So, may tatawagan, aliyo, kwento mo naman yun. When you open up a story to your friends, to your prospects, to your relatives, nababawasan yung rejection. Nababawasan yung, kasi ang tao, ayaw natin ng binibentahan tayo eh. Naku, aalokin tayo, ayaw natin ng ganun. Nakakaramdam tayo ng
signal kapag naku, bibentahan ako nito. Di ba yung mga ganyan? Kung nga may kumatok sa bahay niya, alam mo, mahilig magbenta yun. Naku, bibentahan ako. Sabihin mo, wala ako. Pamilyar mo ba? Bihira sa atin yung, ay, magkita tayo, may bibenta ako sa'yo. Sige, pumunta ka na ngayon. Marami akong pera, bibilin ko yan. Bihira yung ganong karamihan sa mga responses and reactions. Parang rin, tsaka busy ako ngayon. Pwede ba next week na lang? Usually, iniiwasan natin. Kasi nga ayaw natin ng nabibentahan whatsoever. Probably iba may experience, nagpunta ng Mega Mall, naabutan, di ba? Sabi may libre ka raw ganito, pagpunta mo ron, pinapresenta nga na, kailangan daw ng credit card. Pamilyar mo ba yan? Di ba? Ang pangalan ng insurance company na yan, uy, nanalo po kayo. Nanalo kayo ng kitchen appliances, kailangan i-claim nyo ron. Pagpunta mo na, kailangan makinig ka muna ng seminar, pepresenta ka, bago mo ma-claim yung libre, kailangan mag-sign up ka sa insurance. May mga ganun trauma tayo at our minds. So ayaw na ayaw natin yung binibentahan tayo. So one way to eliminate those kind of things, psychologically, is to open up with a story. So pag dinaan mo sa kwento, nababawasan yan, ganyan, yung rejection. Yung radar nila, bumababa. Kinakwentuhan na lang sila, hindi nila alam, binibentahan mo na pala sila. Maliwanag mo ba? Parang yung sinabi ni SP, how to open up a conversation. Hindi yung, hey, anong pangalan mo? Ito, Holy Deuce. Hindi ganoon, di ba? Hey, anong pangalan mo? May product ako, Holy Deuce, maganda sa puso ito. Hindi ganoon. Nalaman mo muna, may namatay ito, nakamag-anak, kinamatay, sakit sa puso. Sabi ko, kwentuhan mo. Okay, at kapag kinuwentuhan mo, by starting with the word, uy, may na-discover ako. Uy, may story ako. Uy, may ichichika ako sa iyong sikreto. When you use this word, discover, may nalaman ako, may kukwento akong sikreto, use other words such as most people. Everybody say, most people. Sa Tagalog, karamihan. Everybody say, karamihan. Paano mo gagamitin yan? Pwede mo sabihin sa kanya, pagkatapos pa nung makwentuhan, pag nakikita mo nang medyo bumababa na yung radar niya, para tanggihan ka, malalaman mo naman yan, nakikinig, okay, gumagano, tumatango-tango. Pwede mo sabihin, alam mo, most people na nakwentuhan ko ng ganitong produkto, sinusubukan nila. Alam mo, karamihan sa nakwentuhan ko ng ganitong istorya, sinusubukan nila yung product na to. Hindi mo sinasabing, huy, bumili ka ng product na to ngayon. Indirectly, you're telling them, karamihan sa mga nakakausap ko, bumibili nito. It's like saying to him indirectly, bumili ka ngayon. Without the hassles of the radar, para tanggihan ka. Am I clear? So pag sa narinig niya yun, karamihan, bumibili yan. Usually, parte naman ako ng karamihan bibili din ako. Nagigets mo ba? Ang tawag dyan, soft selling. Hindi hard sell. Sa lahat ng ayaw natin, yung hina-hard sell tayo. Bayad ka na ngayon. Ngayon na, gawin na paraan. Labas credit card. Napipressure kang ganun. Ito, dinadaan mo sa kwento, mamukat-mukat mo, mamaya magbabayad na. Hindi ba mas maganda yung ganun? At if you develop this kind of skill, malalaman mo, ang dali pa na magpa-sign up. Ang dali pala magbenta ng product. And if you can duplicate this towards your people, sila mabibilisan din, magagaan din sa trabaho, mas lalaki yung grupo, mas lalaki yung check Amen? So learn how to tell stories. When you tell stories, use a lot of adjectives. Tulad na sinabi ni George, gusto mo kotse. Anong kotse? Pula. Anong pula? Mitsubishi. Anong Mitsubishi? Pajero. Anong Pajero? 2011 model. Anong 2011 model? Naka-mags. Kompleto, vivid yung story. Si Mayo, grabe 12 years, tricycle driver. Grabe ang itim niya. Ay, di mo naman nakita. Itim niya kasi araw-araw nagmo-motor siya. Yung motor niya walang tapalodo rito. Grabe ang itim niya. Hirap na hirap. Pawis na pawis araw-araw. Ay, di mo nakita. Kasi iba yung pag nagkukwento ka nang mabulaklak ang bibig. Nagigets mo ba yun? Siguro meron kayong ganong kaibigan. Meron kayong ganong kakilala. Di ba na pag nagkwento, superlative yung mga ginagamit na words.
And the more words na ginagamit niya to describe the character of the story or the story itself, the more na mas gusto mong makinig. Kasi hindi boring yung kwento niya. Amen? So use those kind of things. I'm not saying mag-invento kayo. Just use words within the boundaries of that particular limit. Diba? Magmalikwento ko si Leo, grabe sa sobrang hirap, naghiwalay silang mag-asawa, tapos yung anak niya nagtangka magpakamatay. Exagis na masyado yun. Pag sabi, grabe yung patserong nabili niya, top of the line. Year 2011, ang ganda, bagong-bago yung aircon, ang lamig. Talaga namang malamig ang aircon. Pero basta may masabi ka na adjective that would relate to the story, pag sinabi mo nakabili ng Pajero, grabe, bago, 2011 edition, nagre-register sa utak na kausap mo, Pajero, bago. Pero sinabi mong aircon, ang lamig, kahit mainit, grabe, ang galing yun ah, nakabili ng aircon, ang lamig. Pakiramdam niya, lumalamig din. Dahil dun sa kwento mo. Tapos grabe dun sa Pajero, automatic, dun sa Manibela, pag pindot mo, mag-on na yung radyo. Tutugtog na nai-imagine niya yun. Okay. Hindi lang basta Pajero. Nai-imagine niya yung comfort na binibigay ng Pajero. Why? Because you're being specific. You're being specific, you're being detailed, you're using a lot of adjectives. Ano ba sa Tagalog yung adjectives? Pang-uri. Inuuri mo yung kwento mo, inuuri mo yung karakter ng storya, inuuri mo yung mga bagay-bagay sa storya mo, nagiging mas mabulaklak ka, para yung kwento mo, mas naririnig niya, mas nagre-register sa kanya. Kaysa sinabi mo, nakabili ng Pajero. Tapos, kay Pajero, baka ang na-register sa utak lang yung brand na Pajero. Hindi niya maalaan, kulay. Hindi komportable ba yun? Diba? Hindi mag-register. But the more specific, the more detailed you're giving to the story, mas nagre-register. Mas nagre-register, mas tumataas ang familiarity. Mas tumataas ang familiarity, the higher the chances of them buying into what you're offering, buying into your idea, buying into signing up into your group. So, importante yun. Learn how to tell stories. Dok, wala pa ako istorya. Ang dami na pong istorya sa Global. Iba-iba, mamili ka na lang. Wala kang marinig, magtanong ka kay upline. Wala, hindi mo makita si upline, tanongin mo yung crossline. Hindi mo makita sila crossline, magpunta ka sa YouTube. Hindi enough yung YouTube, saan katutak na istorya doon, pumunta ka sa Facebook. Iba-ibang storya po nandun. Minsan mga istorya, hindi na yung mga distributors ang gumagawa. Downline ng kaibigan na nila. Probably because yung product, natulungan sila, nagpo-post. Meron nga mga nagtatestimony, hindi member, nagpo-post dahil dun sa maganda yung produkto sa kanila. Use those stories because stories are very, very powerful. Siguro narinig yun na yung termino nga, yung phrase na the sizzle sells the steak. Pag nakakita kayo ng sizzling steak o yung karne na nasa sizzling plate na nagsisisal na ganyan, pag dumaan sa harapan nyo, yung bango na, may garlic pa, nakakagutom. Pero nakakita lang na sa menu, sizzling steak, yun na binili. Pero na may nagdaan, nakakita mo, sana yun yung binili ko. Kasi ang nagbibenta talaga ng sizzling steak, yung sizzle. Kasi doon sa sizzle, nabivisualize na kung ganda tingnan, fresh na fresh yung gulay nilagay doon sa sizzling steak, naamoy mo pa. Because it's the sizzle that actually sells the steak. In network marketing, facts are good. Yung mga maganda, yung mga katotohanan about the company, they're good. But what sell are stories. Pag uwi ng guest mo sa bahay, ang nagre-register sa utak nila, hindi yung 7980, hindi yung nagagawa ng produkto. Ang nagre-register sa utak nila, si Leo Kaduyak, diba? 12 years at tricycle driver, bisayang-bisaya sa buhay niya, kumikita ng 400,000, naka-Fortuner. Yun yung nag-register sa utak nila. Yung kauna-unang ambassador, global ambassador, manilibdani, nakapunta ng US, nakapunta ng Europe, yun yung nag-register sa utak nila. Hindi yung marketing plan. Tanungin mo nga sa guest mo, ba't ka nag-sign up? Hindi yung marketing plan. Nag-register sa utak niya yung mga kwento that they've heard
So stories are very, very important. Learn how to be a powerful storyteller. Paano magagawin yun? Practice. Everybody say practice. Pag-practicean niyo yung mga anak niyo. Yung nagbibiro. Pag-practicean niyo yung asawa niyo. Pag uwi mo sa bahay, practice. Kung gising pa yung anak niyo, bukas, pag nakita mo yung anak, grabe, may nadiscovery ako. Pag sinabi niya nga, tayo ano yun, kunin mo yung dyaryo. Pagtimpla mo akong kape, kuha mo akong tuwalya. O sige, dali lang tayo. Pagkuha ng tuwalya, binigay sa'yo. Pagbigay sa'yo, tumalikod ka. Experimentin mo lang. Tignan mo kung kailan tatanungin ng anak mo, tay, ano yung na-discover mo? Ano yung kukwento mo? Ano yung sekreto? Ano yung nalaman mo? Doon ka magugulat. They will ask you. Hindi ba mas maganda yung prospect nagtatanong, ano ba yun? Tama mo ba? Kasi ikaw yung kwento ng kwento. Mas maganda yung prospect yung nagtatanong. The more curiosity that you can create to the prospect's mind, the better. Mas mataas yung chance na darating siya. Mas mataas yung chance na magiging interesado siya. Without the radar, naku, bebentahan ako niyan. Naku, networking ako ng ganyan. Nagigets mo ba? Self-selling. Use stories. Learn the skills in telling stories because these are very, very powerful. Mula na nag-join kayo dito hanggang ngayon, ilang stories na yung narinig niyo? That's one proof. If there's a skill you need to learn about this. How to be a powerful storyteller. Next. Listen. Everybody say listen. Listen to your prospects. Each and every prospects has different needs. Iba-iba uri ng tao. Iba-iba yung pangangailangan nila. Iba-iba yung reasons why they join. But they all like to join. Always remember that all of your prospect would like to join right now. Yun ang gusto nila. They're just waiting for the right word na marinig sa inyo. If you use the wrong word, naku, binibentahan ako niyan. But if you use the wrong word, if you use the right word, ay, stop selling. Sige, maganda yan. Kwento ka pa. Ano yung discovery mo? Kwento ka pa. Nakikita niyo yung difference? Wrong word, babentahan ako nito. Tamayo ko rito. Right word, ano yung kwento mo? Ano yung sekreto? Sige, kwento mo sa akin. Saan yan? Punta tayo, kwento mo sa akin. Yung iba hindi pa rin magets. There was this experiment done. To provide you my point with these two important skills, there's story been done. Ginawa sa Stanford University. Asan po ang Stanford University? Isang sikat po ito na universidad sa US. Medyo kalibel nito ang Harvard. Ayan na. Pamilya po ba Harvard? They did a study how words affect decisions of people. Ulitin ko gumawa sila ng isang pagsusuri, pag-aaral at research kung paano nakaka-apekto ang word, salita, sa desisyon ng tao. Sa paanong paraan? Experiment sila. Gumawa sila ng isang pulube. Okay? Pulube, nilagyan nila ng shades. Kunwari, bulag. Tapos, dinumihan nila yung mukha, dinumihan nila yung damit, gusguso yung damit, pinaluhod sa isang kanto, tapos nakayong lang na gano'n yung bulag, meron dong lata sa tabi. Tapos, may note doon. May note sa gilid. Nakalagay doon sa gilid, I'm blind. Please help me. Okay? Yun yung experiment. Ano nangyari after half a day, after around 4 hours, may mga few coins, few dollars na nando doon. So, ang ginawa ng mga researchers, teka, yan ang effect by using the words, I'm blind. Please help me. Ano ginawa ng mga researchers? Kinuha yung note, pinalitan ng bago. Pinalitan ng bagong note. Tapos, nilagay doon sa tabi ng bulag. Ano po nangyari? After just a couple of minutes to an hour, ang daming naghulog ng coins at ang daming naghulog ng dollars. So the question right now is, ano yung words na ginamit? From, I'm blind, please help me. Ano po yung pagbabago? Ito yung nilagay doon sa word. Sa cardboard, ito yung nilagay. Today is a wonderful day and I cannot see it.
Gagets niya? Ano ang message? The same. The message dito, bulag ako, tulungan mo ako. Ano ang message dito? Ganun din, di ko nakikita, tulungan mo ako. Pero because different words are used, different effects. Ano epekto dito? Konti tumulong. Ano epekto dito? Maraming tumulong. Ano goal ng bulag? Tulungan mo ako. Nagigasi mo ba? Baka mali yung words na ginagamit mo sa pag-invite. Baka mali yung words na ginagamit mo sa pagpe-present. Baka mali yung words na ginagamit mo sa pagko-close. Baka mali yung words na ginagamit mo sa pagko-follow up. You can learn the skill of using the right and proper words. And in doing so, mas madaling darating si prospect. And in doing so, mas madaling siyang magsasign up. In doing so, maririnig siya, ang dali lang pala nito using the right words. Amen? And to start, you should be able to listen. Everybody say, listen. Practice listening. Pag may prospect kayo, alamin nyo ano yung needs ng prospect. Kita mo yung prospect, bata, 20 plus, healthy. You might be thinking, naku, hindi ito kailangan ng supplement kasi bata to kung siya. Tapos kung wala namang relatives na naikukwento na may sakit. So, walang paggagamitan to ng product. Pero nakita mo, bata siya, ambisyoso, gustong magkaroon ng magandang buhay, pwede maikwento yung tungkol sa negosyo. Partner, dito, pag nakita mo yung negosyo, grabe, may nadiskubre akong paraan. May nadiskubre akong paraan. Yung mga bata, na karamihan, nakukwentuhan ko nito, pag ginawa to, grabe, within less than a year, nagkakakotse. Nagigets mo ba? Inaaral mo yung kausap mo kung ano sa tingin mo yung pangangailangan niya, yun ang i-offer mo. Bakit bata eh? Usually sa bata, pagka sinabing, ano kaya itsura ko pag nakakotse ako? Ayan na, Diyos ko po, di na makakatulog yan. Pero imagine mo to, kausap mo si Tatang. Si Tatang, 60 years old, taga-probinsya. Sabihin mo, Tatang, may nadiscovery ako. Grabe, yung mga gumagawa nitong gantong negosyo na naalokan ko, nagkakotse. 60 years old, taga-probinsya, si Tatang. Nagigets niyo? If you're using the wrong words to the right prospect will not sign up. Kaya lahat ng kakausapin mo, gusto yung inaalok mo. Baka mali yung words na ginagamit mo. So listen. Listen to your prospect needs. Are you learning? Pag bata, baliw sa kotse. Baliw sa pagkakitaan. Pagka couple, 30 plus, mag-asawa, middle age, 30 plus, gusto niyan, savings. Gusto niyan kumita ng malaki. Okay? Gusto niyan leverage income. Pag matatanda, it's more about the health and savings. Tanda na ako eh. Gusto ko pag nag-retire ako, may mapagkukunan ako. So use motivation and closing techniques to the right people using the right words. Never intermix all of those two things. Bata kausap mo, savings ang closing mo. Usually pag bata, magastos, but savings ang pang-closing mo. Kausap mo, mayaman na, sir, yayaman kayo dito, mayaman na nga eh. Nagigets niyo ba? Minsan may ganun eh. Mag-iimbita, mayaman, naka-Mercedes-Benz. Tapos pinakilala kay upline, sabi niya upline, sir, maganda to, pag ginawa mo, magkakakotse ka. Naka-Mercedes-Benz na nga eh. Ano na sabihin mo, pag mayaman, sir, yung opportunity inaalok namin, I discover, karamihan sa mayayamang nakausap ko, grabe ginagawa yung negosyo kasi gusto nilang makatulong sa ibang tao. Amen? Mga mayaman, mayaman na yun eh. Ang gusto ng mga mayayaman, makatulong. Kaya when you use the word makatulong, sinabi mo may na-discover po akong paraan at ang mga mayayaman ito, grabe ginagawa yung negosyo kasi karamihan sa kanila, most of them are doing this to help people. Mayaman ako yung kausap, prospect ako, mayaman ako. Gusto ko makatulong. Karamihan sa mayayaman yan ginagawa para makatulong. Yun ang gusto ko eh. Lahat ng gusto kong marinig, sinabi mo. Dahil sa sinabi mo yung lahat ng gusto kong marinig, magkano ba yan? Are you learning? Use it properly.
Next, educate. Everybody tell your seatmate, educate. Sabi niyo ba, duplication is very important, yes. Pero kung mali yung i-duplicate mo, go back to number one. Number one is education. Number one is education. Duplication is just the process of education. Pag tama na yung alam mo, huy, i-duplicate mo na. Pag effective na yung alam mo, dahil ginagawa mo siya, huy, i-duplicate mo na. Kapag efficient ka na sa ginagawa mo, huy, i-duplicate mo na. Huwag mo na yung pagkakait. Turo mo na. Problema iba, turo ng turo. Anong tinuturo? Yung kasablayan niya. So yung downline niya, sablay din. After 3 months, wala na yung downline niya. After 2 months, siya, wala na rin. Educate yourself first. Learn so many things about this industry first. Apply it. And after apply it, effective sa'yo. Gawin mong efficient ka pero ano ba yung effective? Effective, tama yung ginagawa mo. Ano yung efficient? Tama yung paraan ng paggawa mo ng tamang bagay. Magkaiba yun. Then improving it. Dinadagdag mo na yung personality mo, ini-improve mo pa. Be effective, be efficient, improve yourself, educate yourself about this. Apply it. And when you apply it then and only then you can, next please, educate and duplicate. Why? Ano ba yung proseso sa ganitong negosyo? Madali lang naman eh. 4 lang po. First and foremost, naimbitahan ka. Naturuan na kita ng minor skills, ng some skills, some tips about invitation. Naimbitahan ka sa isang presentation. Next. After the presentation, yung prospect mo magde-decide. Next. Will I be sponsored or not? Sasali ba ako o hindi ako sasali? Pag siya sumali, the first thing that they need to do is do training. Ngayon, maraming klase ng training. May NDO, basic. May ASAP 1, ASAP 2, medyo advanced and basic. May mga leadership summit, medyo advanced. May mga leadership summit kami sa probinsya, ginagawa, medyo advanced. Very soon, may mga leadership summit kami gagawin sa ibang bansa. After learning all of these things, you should be able to duplicate it to your group. Turuan mo lang sila kung paano mag-invite. Turuan mo lang sila kung paano mag-present. Turuan mo lang sila kung paano mag-sponsor ng tao. Turuan mo lang sila kung paano mag-train ng ibang tao, kung paano mag-invite. Nagigets po ba? This is a very plain and simple wheel of success. Yan at yan lang ang gagawin mo. Invite, present, sponsor people, train people. Once na nalaman mo na yung process, you duplicate it. Again, you can never duplicate something that you don't know. Na kailangan alamin mo muna siya ng tama. Apply mo muna ng tama, pag effective, tsaka mo ituro at i-duplicate towards other people. Amen? Are you learning? Next. Now, those are offline marketing. Ano ibig sabihin ng offline marketing? Ito yung para sa mga taong nakikita mo. Nakakaharap mo, mukhaan. Dok, paano yung offline marketing o online marketing? Ibig sabihin ng online marketing through internet. Are we clear? Pag sinabing online, through internet. Ano tips? Number 1, learn and use Facebook properly. Tasa kami na may Facebook. Good. Tasa kami na nag-like na sa official fan page ng M-Global. Good. Hindi pa lahat. Okay? Sana i-like nyo na. Palapit na tayo mag 20,000. Okay? Ang problema sa iba, may Facebook. Ano profile picture? Nakahubad. Ano profile picture? Mangyayari hindi. Ano profile picture? Tapos, meron kang kachat na Nigerian, negosyante. Pag silip ng Facebook mo, ang nakita yung nakahubad. How can your online prospect have familiarity with you? Number 1, ang chat, again, walang emotion.
Kahit lagyan mo ng LOL, wala pa rin emotion yun. Kahit lagyan mo ng exclamation point, wala pa rin emotion yun. Binabasa niya lang yun. Paano magkakaroon ng emotion yan pag nakita na yung picture mo? Pag nakita ka ng live sa Skype, paano na makikita yung picture mo? Facebook. Pagbukas ng Facebook mo, Diyos ko po, imbis na ma-attract, na-reject ka tuloy, ayaw na sumagot sa'yo. Paano ba naman? Yung mga photos mo ron, kakaiba itsura. Yung mga friends mo, 90% puro babaeng malalaswa. Totoo, hindi totoo? Tip number 1, if you want to use Facebook, online marketing, create another account. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, create another account. Tapos, yung another account na yan, i-like mo pa rin sa In Global fan page. So, dalawa na yung account mo. Isang personal, isang pang-In Global. Okay, am I clear? Siyempre, yung profile picture mo, pang-business, kinakailangan business-like. May business-like bang nakaganon? Kung kumikita ka ng mga 500,000 a month, okay lang kahit ano na picture mo. But if you're not earning that much, be professional. Ano picture mo? Ayan, nakapolo ka. Nakapolo, nakapormal, hawak yung product. Hawak yung product, nakaganyan. Hawak mo yung product. Dapat may product ka. Bakit? Pag nakita yung picture mo, may product ka, sa tingin mo, na itatanong, ano yan? Di ba? Eh kung ikaw, may picture ka sa profile, nakahubad, ang tanong, ba't ka nakahubad? Di ba pag ikaw may picture sa profile picture mo, nakatalong ka, saan yan? Di ba, yun yung mga usual na itatanong. Pero kung maganda yung suot mo, formal, tapos may hawak ang product, nakangiti ka, nakaganyan, ano yung hawak mo? O that can start a conversation. Amen? So, create a new Facebook account, tapos lahat dito, puro pang In Global. Picture ng anniversary, picture mo kasama si Power Upline, picture mo kasama kami kung may picture kami, picture mo kasama yung titi kung meron kayo, picture mo kausap mo yung grupo mo, picture mo may maraming tao, nandito ka nakaganyan. Gets yun? Anong sasabihin mo sa kausap pag ikaw may picture ka, ang background mo maraming tao? Tapos pwede may chat, these are the people in my weak leg. Ang ginawa mo lang naman, tumayo ka, nagpa-picture ka na. Hindi mo na ng grupo. Why? Because you're presenting yourself as someone professional. You're presenting yourself as a leader. Someone that can tell stories. Anong story to? I'm meeting my group. I'm motivating them. I'm training them how to reach their goals and their ambitions. Eh, may picture kang ganun. Tapos may mga comment, power. Tapos madaming likes. Nagigets mo ba? So kung may prospect ka, nakachat mo, binigay mo yung Facebook account mo, nakita niya yung forma mo. Diba? Nakita niya may mga tao kang kausap. Nakita niya may mga events. Kunwari, ano ako? Ultimate Eagles ako. Kunwari, diba? Orange. O, naka-orange din ako. Tapos, background ko sila. This is my group. Kahit na wala ka pang group. Eh, part ka naman ng group. Mali ba nila kung upline, downline ka? Sinabi mo lang group eh. Hindi na lang, makasali mo lang. Pero part of Ultimate Eagles. Kasi naka-orange ka rin eh. Ang dating sa kausap mo nun, wow, this person has a group. Okay, so kunwari pangalan mo, Nico. Okay? Nico Ultimate Eagles. Nakalagay din yung pangalan mo. Di ba? Nakalagay doon pag tatay, what's Ultimate Eagles? That's my group. We're the fastest growing group in Global. Di ba? Sa tingin niya yung prospect, tatanungin pa ba kami? Kukonsume pa ba yun? Tatanungin pa ba, is Ultimate Eagles the fastest growing group in England? Hindi na kami tatanungin nun. Why? You're positioning yourself as someone who belong to a bigger group, na itong bigger group na to may accomplishments, may achievements, may power kasi dami na namin, puro kami naka-orange, oh. Nagigets mo ba? Kaya nga sa darating na November 4,
Pag ikaw naka-t-shirt at maraming naka-t-shirt at nagpa-picture ka, karamihan sa mga naka-t-shirt, pwede mo i-claim sa Facebook, these are my groupmates. Malay ba nilang kakasali mo yan? At lahat ng mga pinagpa-picture ng mga dinaanan mo offline. Pero dahil pareho-pareho kayo, at ikaw yung nasa unang nakaganyan, this my group. Ikot-ikot na lang kayo. Ikaw naman sa unahan, ikaw naman. Likod naman ako. Ikaw naman yan. Diba? That's powerful. Diba? Ang dami. Iba-ibang tao, iba-ibang mukha, iba-ibang kulay, iba-ibang buhok. Tapos, pareho-pareho ng t-shirt, tapos ikaw yung nasa unang nakaganyan ko. Proud na proud ka. Hindi nyo lang, paikot-ikot lang pala kayo. Diba? Nagigasa mo ba? So pag gano'n, ang ginawa nyo, nagbibuild ka ng familiarity, credibility. Credibility doon sa kausap mo. Pag nagbibuild ka ng credibility, isipin mo kausap mo online, wow, this person must be really, really good. Okay? Kasi ang dami ng pictures sa Facebook na magbibigay ng credibility sa kausap mo. Ulitin yung word, credibility. Everybody say credibility. Hindi credible yung may Facebook account ka tapos may hawak kang alak. May hawak kang Yossi. Health and wellness ang product, may hawak kang Yossi. May hawak kang alak, nakahubad ka. Diba? Nasa beer house ka. Nasa casino ka, no? Business to eh. So dapat yung mga pictures mo can attract business people. Are you learning? Facebook is the first stage. Picture-picture, chat-chat. Yung next familiarity level and credibility level that you can create is you should learn and use Skype. Everybody say Skype. Eto na. Na-impress na sa Facebook account mo sa dami ng mga pictures mo na may maraming tao at very professional looking ang Facebook account mo. Eto na. Nung mag-Skype kayo, nakasando ka. Tapos ang likuran mo, di maipaliwanag kung papagbayan o aparador na luma o bukid. Nagigets nyo? So, pag nakipag-Skype naman kayo, be professional. Last month, tinext ako ng pinaka-paborito kong 001, ang pangalan John Mac. Sabi niya, Doc, merong binigay na Skype sa akin, Indian Power, interesado mag-in global. Ano pangalan? Rockshit. Sabi ko, sigurado ka, interesado to. Anong Skype name? Rockshit. Sabi ko, pangit naman. Skype name nito, Rockshit. So, binigay ko yung username account ko sa Skype. Nag-Skype kami. In fairness, pagbukas ng Skype account, nakapormal. Nakapormal yung kausap ko. Indiano to, Indiano. Tapos nag-i-Inglesan kami. Sabi ko, okay itong kausap, professor. Ang background niya, puro mga libro. Puro mga libro na motivational books. Think and Grow Rich, Napoleon Hill, The Secret, di ba, mga Robert Kiyosaki books. Sipin mo yun, ang background yun, nakipag-usap sa akin sa ganyan. So ano yung ano yung gusto niya iparating? Negosyante ako. Yung mga libro ko, puro mga business books, leadership books, John Maxwell, nakalaki dyan. Yun ang gusto niya ipahatid sa mga kausap niya. So ganun din kayo. Di ba baka mamaya nakipag-Skype kayo, dito sa likod merong Baygon, dito may payong, dito yung mga pinaghugasan. Tapos nakapormal ka, English ka ba? With our business power, you can achieve anything. Pag tinanong, what's that at your back? Is it Baygon? The cockroach killer? Ay, kasi mo ba? Ang galing mo na mag-Facebook, picture, Skype, sablay ka. Number 1, dress up. Diba? Dress up. Mag-polo shirt ka. Diba? Mag-polo ka. Diba? Kahit naka-shorts ka lang sa ilalim. Hindi naman nila kita eh. Hanggang dito lang eh. Diba? Tapos learn to use powerful words. Okay? Learn to use powerful words like yung mga believe. Everybody say believe. Bigyan mo lang ng technique. Whenever you use positive and powerful words, listen,
Look at my hand. Whenever you use powerful, positive words, you point it to yourself. Kung may kausap ka online o offline, tao, alam mo ba, if you believe in our products, if you believe in our business, sinasabi mo, believe in the product, sinasabi mo, believe in the business, pero indirectly and psychologically, you're telling the prospect, believe in? Nagigets niyo? Kailangan synchronize. It takes practice. Wag yung, if you believe in the products, diba? Parang dapat natural na lang. Hey, you know what? If you believe in our products, if you believe in our business, it's a very powerful combination. Okay? It's one of the psychology of selling. What I like about our products, what I love about our business, you're telling your prospect, like me, love me. The good thing about our products, the great thing about the business that I'm telling you, I'm good. I'm great. Yun ang sinasabi mo sa kausap mo without them knowing it. Without them knowing it. Kaya sila nabibuild. Oh, ang galing nito kahit hindi ka naman magaling. Ang husay niya kahit hindi ka naman mahusay. Diba? Psychologically, nai-impress mo siya. Remember, people decide consciously and subconsciously. Consciously yung naririnig mo. Yung pinapakita mo. Subconsciously yung nakikita niya sa'yo, pangkabuuan as a total, as a whole. So use that. Okay? Facebook, Skype. Learn all of those things. Sabi niya sa Doc, ano yung Skype? Libre po yan. Pwede i-download. Diba, nakakausap mo, yung kausap mo, may picture, may boses. So, dapat yung laptop mo may speaker. Kung walang speaker, pwede mong bilhin ng speaker. Pwede kang bumili ng headset. Okay? Yung ibang ginagawa, nag-Skype sa mga Starbucks, nag-Skype sa mga restaurants na merong Wi-Fi. Okay? Sabi sa amin, Wi-Fi. Guys, online marketing, this is so powerful. If you'll be able to build yourself with so much credibility and integrity, guess what? Magpapadala yan ng pera. May narinig na kayong ganung kwento? Yes. Naka-Skype lang, naka-Facebook lang, nagpadala ng pera? Yes. Sa Nigeria, dahil kabubukas lang natin, I have heard probably of 20 stories, 20 leaders ng AIM Global, kakachat lang, nagpadala, 7 heads pa. Meron ba ditong ganoon? Taas ang kamay. Meron ba ditong ganoon? Huwag na maya. O, tayo, may nagtataas, oh. O, alam ko ito, si Weng Ragudo. Kachat lang. Anong pangalan ng Timmy? O, tamo, sinabi pa yung buong pangalan. Si Timmy, na taga Nigeria, kachat na lang. Nagpadala, 7 heads, 77,000. Kasi 11,000 yung package natin dun. Diba? Sinong magtitiwala? Kachat mo lang, papadala. Eh, usually pag ang pinag-usapan, chat, diba, isipin ako, poser yan. Ano yung poser? Hindi mo totoong pangalan, gumawa ka ng ibang pangalan, bogus. Ang plano mo, mga scam lang ng tao. Sipin mo, nagpadala ng pera, 77,000. Why? Probably, si Weng, na-build niya yung credibility. Na-build niya yung familiarity sa chat, tsaka sa picture, tsaka sa Skype. Well, if you cannot do that, don't expect makakakuha ka ng tao online. But if you can able to do all of those things that I've mentioned, even just half of it, makakatsamba kayo online. At ang kagandahan yan, kapag na-build mo ng todo-todo yung credibility mo, pwede magpadala ng pera yan, at ipagmamalaki ka yan doon sa mga re-recruiting. You know what? I belong to a big group. Yung bago mong kausap, nag-sign up na. Pag yan nagkwento, I belong to a big group. Why? Kasi pinakita mo yung sarili mo, you're part of a group. So, hindi na kwento-kwento lang. Yung may mga nagpa-sign up online, nangyayari na po, araw-araw, oras-oras, minu-minuto. As we speak right now, 7 hours advance tayo sa Nigeria. As we speak right now, marami na ipag-chat sa Nigerians. Maraming nangliligaw. Bakit? 200 million population.
kalahati ng Nigeria, 100 million, are very, very rich. Parang Pilipinas, almost 100 million, na lahat ng kausapin mo, barya 7 heads. Imagine mo yun? So kung barya 7 heads, galingan mo na mag-online marketing. Galingan mo na, wala ka kasi dun eh. Kung nandun ka, okay lang, mukhaan, makikita mo siya. Pero kung hindi ka makapunta ron, at least man lang, you're good at Facebook, you're good at Skype, you're good at online marketing. Pero kung hindi ka marunong sa mga to, don't ever think na nakakakuha ka sa ibang bansa personally. Baka yung grupo mo, Dok, matanda na ako para dyan eh. Kung hindi ka na marunong mag-Facebook, mag-Skype, look down the line. Sino ba yung medyo bata-bata na mahilig mag-Facebook sa grupo ko? Yan. Turuan kita. Turuan mo. Galingan mo dyan. Para ikaw magkaroon ka ng download sa ibang bansa, pasok din naman sa akin yung weeklag kita eh. Ang gets mo? Kasi malabo na yung mata ko, hindi ako makapag-Facebook eh. Diba? Saka yung sa bahay, yung internet, tapos ko napakahina ng signal. Eh ikaw, di ba lagi kang online? Lagi kang puro like ng like. Puro comment ka ng comment, tag ka ng tag. O, ito gawin mo. Paano ako makakakuha ng prospect? Eto na! Mag-search ka, search mo! Nigerian leaders, Nigerian businessmen, Nigerian pastors, Nigerian youth leaders, Nigerian activists. Mag-isip ka na, lahat na ng terminong leaders, i-google mo. Pag may naglabas ang pangalan, hanapin mo sa Facebook. Pag nakita mo sa Facebook, friend request mo ng friend request. Okay? Ang daming nakakuha na ginamit yun. Ginugol lang, Nigerian pastors, daming lumabas. Nigerian churches, ang daming lumabas. Kasi mga pastors sa Nigeria, businessman din. Okay? Nigerian leaders, Nigerian politicians, Nigerian government employees, Nigerian employees, lahat na, maglaro kayo ng words. Basta may nag-appear na pangalan, i-google mo. Pag may nag-appear, i-search mo sa Facebook, chances are ginagamit nila yung totoong pangalan nila. Unlike us, bibihira yung gagamitin mo yung totoong pangalan mo sa Facebook, di ba? Usually, medyo palayaw lang. Hindi yung full name sila, ganun. Kung ano yung totoong pangalan nila, lagi lang ginagamit sa Facebook, yun na yun. Kaya ang hirap ng spelling, di ba? Ang hirap i-pronounce, pero yun ang ginagamit nila. At pag may na-accept ka doon, tignan mo friends nun, lahat nun, pare-pareho ang itsura nila. Oh! Lahat yun, pag na-massive text PM mo, di ba? Hi! PM me, I'm opening up a business in Nigeria. PM me if you're interested. Di ba? May limit yan, di ba? Everyday may limit. O, huwag ka sobra. Kung ano yung limit, everyday, ganun. Pag may nag-reply, yun na yun. Look at the pictures of my Facebook account. Yeah, simula na yan. Pag na-build na yung trust, yung credibility, let's Skype. Di ba yung mga tinatago mong English, ilabas mo na. Yung mga script na minemorize mo, our business is very powerful. Ha? Memorizing mo yun. We are pioneering in your country, Nigeria. O, tapos i-link mo lang yung mga videos ng marketing plan. Videos ng product, pictures ng marketing plan, website. If you have built a good credibility and familiarity to them, i-check nila yan. Okay? So, gawin niya. Next. Sige, pakita mo na yung nasa ilalim. This is our official and global fan page and global official page. I-like niyo po, facebook.com/global-official-page. Sino susunod? I-like nyo, ha?